Alam mo, Melissa, takang-taka ako sa'yo. Bakit mo kailangan magtiis ng ganito sa kanya samantalang mayaman naman kayo? Bakit mo kailangan pagtiisan niyang magaling mong asawa? Diyos ko po naman. Sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi ba? Umuwi ka na lamang sa inyo. Pasalamat ka nga wala namang kayong anak. Alam mo, bilang kaibigan mo, ako na ang naaawa sa iyo, sa kalagayan mo. Hanggang sa ngayon hindi ko nga malaman kung ano bang nagustuhan mo sa kanya. Wala naman siyang trabaho. Wala siyang ibang ginawa kundi saktan ka at umasa na nga lang sa'yo. Bes, kaibigan mo ako kaya ganito ako sa'yo. Ayaw ko sanang mangialam pero malapit na ako mapuno sa magaling mong asawa eh. Ang sakit na ng ulo ko sa kanya. Awang-awa na ako sa'yo. Umayos ka naman. Yan ang payo ng kaibigan nitong si Melissa nga sa kanya. E paano ba naman? Masyado nga itong nagpapakamartir sa kanyang mister. Nakasanayan na nga kasi ni Ella, ang kaibigan ni Melissa, na sa kanya pupunta ang kaibigan tuwing ito ay sinasaktan o pinagsasalitaan ng hindi maganda ng kanyang asawa. Siya ang dakilang takbuhan. Kung makikita nyo nga ang kanyang itsura, itong si Melissa, abay nakakaawa na. Alam mong hindi iniingatan, hindi inaalagaan ng kanyang asawa. Pero kung tutusin, mapapakamot ka na nga lamang ng ulo dahil ang buhay ni Melissa sa bayan ay ibang-iba. Doon sa bayan, marangya ang kanyang buhay. Ang kanyang pamilya ay kilala. Sa maniwala kayo at sa hindi, ang ina nitong si Melissa ay isang retired na alagad ng batas, samantalang ang kanyang papa ay isang kilalang negosyante at mapagkawang-gawang mamamayan ng kanilang bayan. Kumpara naman sa kanyang mister na si Greg, isang ordinaryong empleyado doon sa Maynila. May pagkabatugan pa nung panahong iyon. Samantalang si Greg ay isang simpleng empleyado sa Maynila. Nung panahong sila'y magkakilala, pareho silang may ginagawa. May trabaho, may pinagkakaabalahan. Labis na nahulog ang loob ng babaeng si Melissa dito kay Greg. Hanggang sa ayon, ang kanyang pag-ibig para sa binata ay tumindi ng tumindi at nagpa siya nga itong lumaya sa kanila. Nakipagtanan nga ito dito kay Greg at doon sa Maynila tumira. Dahil sa katigasan ng kanyang ulo, tila ba hindi na nga niya inisip kung anong sasabihin ng mga tao o ng kanyang mga magulang. Alam niyo ba mga ka-Vonny Malia, ilang beses siyang pinayuhan at pinagsabihan ng kanyang mga magulang. Kahit nung siya'y makaalis at makatakas sa kanila, ilang beses siyang tinawagan, itinext, sinulatan. Pero sadyang napakatigas nga ng ulo ni Melissa. Mas pinili nga niya na sumama kay Greg. Sabi nga ng kanyang mga magulang, masyado pa itong bata para mag-asawa at napakarami pang araw ng kanilang pangarap para kay Melissa. Naku, kala niyo'y nakinig. Hindi man lang. Mas mahalaga para kay Melissa ang pag-ibig niya para kay Greg kumpara sa magandang kinabukasan kasama ang kanyang mga magulang. Ang sabi ng iba, sino nga raw ba ang hindi mahuhumaling kay Greg? Matangkad, matipunong lalaki. Kamukha ni Ian Veneracion. Aba, artistahin. Palibhasa itong si Melissa ay nagmula sa isang maalawang buhay. Hindi niya iniisip ang kinabukasan. Para sa kanya, ang pera nila hindi nauubos. Nandiyan naman daw para sa kanya ang kanyang mga magulang kahit na anong kanyang gawin. Kaya ayun, napakatigas ng ulo. Palibhasa, palaging sinusuyo ng kanyang ama't ina. Ilang beses lumipat ng bahay itong si Melissa at si Greg. Wag lamang silang mahanap at matunton ng kanyang mga magulang. Kaya itong kanyang ama't ina, sumuko na sa tigas ng kanyang ulo. Maging kanyang mga kapatid sa ibang bansa, sumuko na nga sa kanya. Tutal, hindi na nga raw siya bata. Hayaan na, kung doon siya masaya at doon siya malaya. Hanggang itong si Melissa ay nakabili nga ng lote na maaari nga nilang tirahan doon sa Metro Manila. At malapit doon ang bahay ng kanyang naging kaibigan na si Ella.
Naging matalik na magkaibigan ang dalawang ito. Halos parang kapatid nga ang turing ni Melissa para kay Ella. Doon siya tumatakbo sa panahon ng pangangailangan, lalo na nga ngayon na si Greg walang trabaho. Asa na dito kay Melissa. At kapag hindi naiibigay ang kanyang gusto, nagagalit, nagwawala ito. Worst case, nananakit na nga ito. Lumipas ang mga buwan at mga taon ng pagsasama ni Greg at Melissa at para bang walang pinagbago. Yan nga ang napansin ni Ella. Hindi siya nagkulang ng pangaral dito sa kanyang kaibigan. Kaya lang, nakakapagod ng umunawa, paulit-ulit na nga lamang. Hindi naman niya maaaring pabayaan ang kaibigang si Melissa pero nakakapagod ng umintindi ng ganitong klase ng sitwasyon. Aba, ilang beses na nga niya itong pinagsabihan. Pero wala, bumabalik pa rin siya sa lalaking iyon. Kahit akong tutuusin, wala itong ibang ginawa kundi pasakitan siya. Alam ni Ella ang buong pagkatao ni Melissa. Alam niyo ba si Ella? Gustong-gusto nang magsumbong dito sa mga magulang ni Melissa. Pero ang problema, hindi niya nga ito kilala. Hindi niya alam kung saan lugar namang ito sa Rojas. Saan doon? Mahirap na. Pangalawa, busy nga rin siyang tao. Marami siyang inaasikaso. Basta ang alam niya, may pamilya pa itong si Melissa doon sa Rojas na maaari niya sanang hingan ng tulong, pero sa hindi malamang dahilan, iniiwasan niyang gawin yun. Well, kung sa bagay, ilang taon na nakakalipas nang makita niyang ikasal itong kaibigang si Melissa sa kanyang asawang si Greg. Nakita niya ang alahas na suot nga nitong si Melissa. Ang bag na gamit niya, lahat yun mamahalin. Kapansin-pansin pa ang kanyang mga kilos. Alam mong edukada, alam mong may pinag-aralan, alam mong hindi basta-basta. Pero bakit ganito? Bakit siya pumapayag na saktan lamang siya ng kanyang mister kung ganoon? Hindi ba niya alam ang kanyang kahalagahan? Imposibleng maitago nga nitong si Melissa sa mga tao ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kasi nung siya'y maikasal, nagulat na lamang siya dahil napakaraming lamang pera ng kanyang bank account at sa kanyang pag-check, malamang mula ito sa kanyang ama. Kaya lang sa paglipas ng mga taon, naubos na ang pera ngayon. Saksi sa bagay na ito, ang kaibigang si Ella. For the longest time, saan nga ba kumukuha ng income itong si Melissa? Meron nga kasi itong naipundar na isang agency. Ang agency ngayon, pinapamahalaan ni Greg. Isa itong manpower agency. Sila ang namamahala nga nito. Nagbibigay tulong sa mga taong nais magkatrabaho. Kaya lang habang tumatagal, ang income ng negosyo ngayon, kay Greg na nga napupunta. Siya na ang umahawak. Aba, dumating pa sa puntong parang baliktad na. Itong si Melissa na ang nagmamakaawa sa kanyang asawa na siya ay bigyan ng pera. Samantalang ang lahat na ngayon ay mula mismo sa kanyang bulsa. Hanggang ang pagsasama ng dalawang mag-asawang ito ay umikot na nga lamang sa pera. Sa loob halos ng mahigit 4 na taon na pagsasama bilang mag-asawa ni Greg at Melissa, nakakapagtaka dahil hanggang sa ngayon, hindi pa rin nabubuntis, hindi pa rin nagkakaanak itong si Melissa kay Greg. Hanggang sa umamin dito kay Ella itong si Melissa. Ilang beses na pala itong nakunan. Oo, ilang beses na. Nakunan siya dahil sa mga pagkakataong nagkakaaway silang mag-asawa. Sinasaktan nga kasi ni Greg ang kanyang misis, lalo na kapag humihingi ito ng pera sa kanya. Ang stress at sobrang pananakit nitong si Mister kay Mrs. ang naging dahilan ng kanyang miscarriage. Pero kung iisipin mo, parang hindi na nga ito insidente, hindi na ito aksidente. Para bang sinasadya na. Sinasadya nga ba ni Greg na gawin ang bagay na ito sa kanyang Mrs.? Pero para saan? Walang nakakaalam ng dahilan. Pero ewan ko ba, itong si Melissa hanggang sa ngayon nagpapakamartir pa rin sa kanyang asawa.
Hanggang itong si Ella parang napagod na nga sa kanya. Lumayo na ang loob ng kanyang mga kaibigan sa kanya. Isang araw sa opisina, kinausap nga itong si Melissa ng kanyang assistant. Hi ma'am, good morning po. It's good to see you again ma'am. Anyway, happy Monday po sa inyo. Here's your coffee. Ma'am, I just want to inform you ngayong umaga, mga bandang 10:00 po you have a meeting with Mr. Cruz. Tapos 11 a.m. you have meeting with Mrs. Santos. At 12 o'clock po you have lunch meeting with the... Ma'am? Ma'am, are you okay? Bakit nakahawak po kayo sa ulo ninyo? Ma'am! Ma'am, look at your shoes. Bakit po magkaibang kulay? Are you okay? Have a seat po, ma'am. Ma'am, ano pong problema? Are you sick? Yan ang wika ng assistant ni Melissa. Ang sabi nga ni Melissa, baka hindi siya makapag-attend ng mga meeting na yon. It's either to cancel o baka itong si assistant na ang a-attend ng meeting. Masama raw kasi talaga ang kanyang pakiramdam. Meron lang siyang kailangang kuhaning dokumento mula sa kanyang opisina. Kaya lang itong kanyang assistant para bang hesitant. Parang ayaw niyang umattend ng meeting kasi unang-una, itong kailangang umattend talaga ay si Melissa. Dahil ang kabilin-bilinan nga ni Sir Greg niya, kailangan si Melissa ang umattend ng meeting na yon dahil siya ang kakilala ng kliyente ngayon. Ang nakakalungkot pa, itong assistant na ito, alam na ang sistema. Malamang kung anong sabihin na naman ng kanyang Sir Greg dito kay Ma'am Melissa kapag nalamang hindi siya ang umattend ng importanteng meeting na yun. Hindi lamang si assistant ang nakakaalam ng maling pagtrato nga nitong si Greg sa kanyang asawa. Marami sila doon. Awang-awa na nga sila dito kay Melissa. Pero hindi sila para mangialam dahil ito ay personal nilang problema. Alam nyo mga Kavonimalia, maraming tao ang umaasa sa agencyng binuo nitong si Melissa. Maraming tao at mga kliyente ang nagtitiwala sa kanya at sa kanilang serbisyo. Kaya nga malaking pera na ang pumapasok sa kanilang kumpanya. Ang problema, halos lahat ng ito, si Greg lamang ang humahawak. Sa maniwala kahit sa hindi, maging budget sa bahay, si Greg din ang may hawak. Pagkain, bills at marami pang iba. Si Melissa, walang sariling pera. Hay nako, hindi ko maintindihan dito kay Melissa. Dahil nga itong si Melissa, matalino nga naman siya pero para bang bobo nga siya pagdating sa pag-ibig. Akalain ninyo, pagkatapos siyang gawa ng hindi maganda ng kanyang asawa, isang sorry nga lamang nitong kanyang mister, wala na. Borado na ang problema. Ilang beses na nga siyang naipahiya nito sa maraming tao, kahit sa pampublikong lugar. Pero ewan ko ba? Si Ella, napapabuntong hininga na nga lamang kapag nalalaman ng balita. Si Melissa kasi, mabait naman yan. Mapagkawang gawa, mabuting kaibigan pero ewan ko ba, walang pinapakinggang payo. Kaya itong si Ella, nagpasyang lumayo na nga muna sa kaibigan. Baka sakaling matututo nga ito kapag siya na nga lamang mag-isa. Pag wala na nga siyang maaaring takbuhan. Diba? Kadalasan naman ay ganyan. Kapag wala ka nang aasahan, saka mo pa nga lamang malalaman kung paanong tumayo sa sarili mong mga paa. Ang nakakatawa dito kay Ella, may mga pagkakataong sinasabihan na nga lamang niya ang kanyang mga kasambahay na huwag sabihin kay Melissa na siya ay nasa loob ng bahay. May pagkakataon nga, tumakas pa yan mula sa likod ng kanyang tahanan patungo sa bahay ng kanyang kasintahan para lamang hindi sila magpanagpo ng kanyang dating kaibigan. Isang gabi, nagkausap si Ella at ang kanyang kasintahang si Eric. Ang sabi nga nito, kaya nga ba talaga niyang pabayaan na lamang itong si Melissa na kanyang best friend ng matagal na panahon? Baka mamaya, mapatay pa yan ng kanyang sariling asawa. Kawawa naman daw. Kargo ng kanyang konsensya ang mga bagay na ito. Ito nga tuloy si Ella, nahihirapan na, hindi na nga niya alam kung anong tamang gawin. Kaya naman, nang sumunod na gabi, kasama nitong si Ella ang kanyang kasintahan, sinubukang sumilip. Bumisita ni Ella sa bahay nga nitong sina Melissa. At nung gabing yun,
Pagliko nga nila, nakita nga niya ang kasambahay ni Greg at Melissa. Lumabas nga ito ng bahay na may dalang isang malaking bag. Halatang takot na takot nga ito. Nangangatog pa nga ang kanyang mga kamay. Ang kasambahay na iyon para bang balisang-balisa. Hinabol ni Ella at ng kanyang boyfriend na si Eric ang kasambahay. Manang, magsalita po kayo. Anong problema? Bakit parang balisang-balisa kayo? Anong nangyari kay Melissa? Sabihin ninyo. Ang sabi ng katulong, Nako, Ma'am Ella, muli pong binugbog ni Sir Greg si Ma'am Melissa. Nagkasagutan po ang mag-asawa at pagkatapos ng sagutang yun tungkol sa pera nakita ko na naman po si Ma'am, dumudugo na po ang kanyang ulo. Hindi ko na po malaman ang gagawin ko kaya sa sobrang takot ko, kinuha ko po tong basurahan at nagbalak na itapon to sa labas. Para lamang makalayo dahil baka mamaya ako pa masinghalan. Ako pa mapagbalingan ng galit ni Sir. Ma'am, kawawa naman po si Ma'am Melissa. Agad namang tumawag si Ella sa kanyang kaibigang si Melissa upang malaman ang kanyang tunay na kalagayan. Agad naman nga itong sumagot kaya lang, hirap nga itong magsalita. Sa pagkakataong ito, si Melissa na mismo nagsabi, huwag na nga raw mangialam pa itong si Ella. Ayaw niyang madamay sa galit ng kanyang asawa ang kanyang kaibigang si Ella. At base sa kanyang tono, para bang nais pa niyang protektahan ang kanyang mister. Galing mo naman. Ngayon ka pa nakaisip tumawag? Kumusta ka na? Sinong kasama mo? Pasensya na pero wala ko sa oras makipag-usap ngayon. Wala akong panahon sa'yo, Ella. Huwag mo na akong tatawagan kahit na kailan. Please, huwag ka nang tatawag sa akin kahit na kailan. Huwag ka nang makulit. Huwag ka nang pumunta dito. Hindi nga kita kailangan, di ba? Ang tagal mong nawala, di ba? Ngayon ka pa darating para iligtas ako, kamo? Wala kang kailangang iligtas, away, mag-asawa to. Huwag ka nang pakialamera, utang na loob. Umuwi ka na. Please, umuwi ka na. Yan ang sabi ni Melissa. Hindi tuloy malaman nitong si Ella kung ano ang kanyang mararamdaman. Kung ito ba'y magagalit, maaawa o mag-aalala. Nang biglang mag-send ng message, itong si Melissa sa kanyang cellphone. May kasama pang mura. Ang sabi nga niya, huwag na nga raw siyang hanapin pa. Huwag na nga raw siyang pakialaman pa. Huwag na kahit kailan dahil hindi raw niya kailangan ang ganong klase ng kaibigan. Paalam. Nagpa siya na nga lamang umuwi itong si Ella kasama ang kanyang kasintahan. Aba, siya na nga raw ang gumagawa ng kabutihan sa kaibigan? Siya pang mumurahin ng ganoon? Hindi siya para mag-abala. Nakaramdam ng tampo si Ella sa kaibigang si Melissa. Mabilis na lumipas ang mga linggo at mga buwan. Naging abala sa kanyang trabaho itong si Ella, ganoon din ang kanyang kasintahan. Hindi niya pinapansin kapag nakikita niya itong si Melissa. Si Ella, wala na sigurong pakialam pa sa kanyang dating kaibigan. Pero kapansin-pansin ang kanyang mga pasa sa kanyang katawan, lalo na sa gilid ng kanyang labi. Naiisip nga ni Ella, wala bang pamilya itong si Melissa? Bakit hindi man lamang siya kinakamusta? Bakit hindi man lang siya hinahanap o pinupuntahan? Binibisita? Wala ba silang pakialam sa kanyang kalagayan? O baka nga naman all this time, walang kaalam-alam ang pamilya ni Melissa sa kanyang kondisyon. Kaya itong si Ella, nagpatulong sa kanyang boyfriend na hanapin sa Rojas City ang pamilya ni Melissa. Sa tulong ng mga kaibigan at kakilala nitong si Eric, nakasintahan naman ni Ella, nagawa nga nilang marating ang Rojas City. At doon,
Nalaman nga nila ang ilang personal na bagay tungkol sa buhay ni Melissa. Sinubukan nilang hanapin ang address ng mga magulang ni Melissa. At na ngayon, sa awa ng Diyos, nagtagpo-tagpo nga sila, ikinuwento nila sa mga magulang nitong si Melissa ang kanyang tunay na kondisyon. Galit na galit ang kanyang ama. Halos mapasuntok nga ito sa pader nang malaman ang katotohanan. Ang sabi naman ng ina nga ni Melissa, kung sana nga lamang ay hindi naging matigas ang kanyang ulo, di sana hindi ganito ang problema. Maaaring matigas talaga ang ulo ni Melissa mulat sa pon. Hindi siya nakikinig, wala siyang inuunawa kundi ang kanyang sarili. Pero sa pagkakataong ito, imposibleng hindi siya tulungan ng kanyang mga magulang. Nang parehong araw na iyon, muling nagpasalamat ang ina nitong si Melissa at ang kanyang ama sa kaibigang si Ella. Ang sabi nga nila, sila na nga daw ang bahala. Nang sumunod na araw, masayang bumalik ng Maynila itong si Ella at si Eric sa pag-iisip sa pag-aakalang maiiligtas na ang kaibigang si Melissa sa poder ni Greg. Ang magkasintahang Ella at Eric nagkwentuhan. Pinag-usapan nga nila ang mga magulang nitong si Melissa. Kapansin-pansin kasi na medyo maedad na ang itsura ng ama nitong si Melissa. Pero ang itsura ng kanyang ina, parang batang-bata pa. Napakasigla at malakas pa. Alam mong alagang-alaga. Baka nga naman kasi malayo ang agwat ng kanilang edad. O kung ano pa man ang dahilan, kapansin-pansin ang lakas ng katawan nitong ina ni Melissa. Ngayon, umaasa nga itong si Ella na sana mailigtas na sa kalokohang sitwasyon ngayon ang kanyang kaibigang si Melissa. Makalipas ang ilang pang mga araw, isang matandang pulube ang nagpapaikot-ikot sa paligid ng bahay ni na Melissa. Parang nagmamatsyag. Bago ang kanyang itsura, bago ang kanyang mukha, walang nakakakilala sa kanya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang manlimot ng napakaraming basura nga sa daan. Ang nakakapagtaka, ang pulubing ito nakarating din sa tapat ng opisina nitong sina Melissa at Greg. Kung ako ang tatanungin nyo, medyo nakakatakot. Dahil merong hindi kilalang tao na palaging nasa paligid mo lamang. Palagi kang minamatsyagan. Nakakakilabot. Lumipas pa ang mga araw, kapansin-pansin na nga ang kilos ng matandang ito. Palagi siyang nakasubaybay sa bahay ni na Melissa. Hay nako, itong sina Melissa at Greg na nga lamang ang hindi nakakapansin. Palibhasa, wala sa sarili itong si Melissa. Palagi siyang bisit abala, samantalang si Greg, cellphone lamang ang inaatupag. Hanggang isang araw ng Miyerkules, bandang 5:00 nga ng hapon, ang matanda naroon na naman sa tapat ng malaking punong malapit sa bahay nga ni na Melissa. Nagpapalipas ng oras. Hanggang sumapit na nga ang dilim. Muli, nagkakagulo sa loob ng bahay ni na Melissa. Dinig nga ng matandang ito na halos umiiyak na itong si Melissa nga sa loob. Napakaingay ng mga tunog doon. Napakaingay talaga. Dinig nga ng matanda ang ingay dahil sa nagpapatakang mga gamit. Plato, baso, mga pinggan, nabasag ng ilaw at marami pang iba. Napakatindi na nga ng tensyon. Kaya ang matandang pulubi lumapit na mismo sa gate ng bahay ni na Melissa. Nagkataong maliwanag pa rin ang ilaw doon. Kaya kanyang naaninag ang mga nangyayari. Ang problema, biglang sumilip sa bintana ngayon si Greg at natuon ang kanyang pansin sa matandang pulubing nasa labas. Bigla siyang lumabas ng bahay at sinugod ang matandang ito. Napakawalang galang ni Greg. Kinuha niya ang isang bote ng alak at sinubukang ibato sa may gate. Munti ka ng tamaan ang kawawang pulubi. Napakaliksi ng matandang ito. Agad niyang dinampot
ang bote ngayon at muling ibinato papunta sa loob ng bahay ni na Greg. Dahil dyan, mas lalong nainis itong si Greg. Namumutaktak ang mura ni Greg habang palabas ng bahay. Paglabas niya nga ng gate, agad niyang hinanap yung matanda. Nakita niya nakaupo ito sa gilid ng daan. At pinuntahan niya ito, itinulak niya ito sa daan. Diduro-duro niya ito, minura at sinigawan ng napakalakas. Hindi niya alam, may tao palang nakamatsyag sa kanya. Sa kanyang ginagawa at kinukuhanan ng video ang kanyang mga aksyon. Ang taong ito agad namang tumawag ng mga pulis at saktong naabutan pa nga ng mga pulis na ito ang eksenang ginagawa ni Greg. Abay hindi na nga nahiya. Ilang tao na ang pumigil sa kanya pero ayaw siyang paawat. Nais niyang saktan ang matandang pulubi. Napatigil lamang siya nang biglang marinig ang tunog ng kotse ng mga pulis. Agad niyang itinapon sa malayo ang boteng hawak niya at inayos ng kanyang buhok ang kanyang kasuotan para hindi obvious, para hindi halata. Ang plano nga niya, papalabasin niya na ang pulubing ito ay nais magdakaw sa kanyang bahay. Sasabihin niya, sira ang kanilang CCTV kaya wala silang videong nakuha. Naku, dyan magaling yung mga yan. Ang maghabi at maghapi ng kung ano-anong kalokohan at kasinungalingan. Makaligtas lamang sa batas. Habang kinakausap ng mga pulis itong si Greg at nagsisinungaling doon, dahan-dahang lumapit yung matandang pulubi at sinabing, "Hugas kamay ka ngayon. Ibang klase ka pala nga talaga. Noong pa lang wala na akong tiwala sa iyo." Agad namang lumapit yung lalaking kumuha ng pictures at videos nitong si Greg at ng pulubi. Ang lalaking ito pala, walang iba kundi ang PA o personal assistant ng ina ni Melissa. Isa lamang ang ibig sabihin nito, ang matandang pulubi na matagal nang nakamatsyag kay Melissa at sa kanyang tahanan ay walang iba kundi ang kanyang ina. Maaga man siyang nag-retired sa kanyang trabaho, kuhang-kuha pa rin niya ang tamang kilos ng isang pulis. Agad siyang nakakuha ng tamang pruweba sa kalokohang ginagawa ng lalaking ito. Mukhang planado nga ang lahat. Ikaw pala si Greg at ito pala ang tunay mong pagkatao. Ikaw ang pinili ng anak ko para maging asawa niya? Nakakahiya. Ay nakong anak ko talagang yun. Tunay palang bali-balita. Tunay palang sinabi ni Ella. Nagawa mo pang saktan ako? Hindi naman mahalaga kung sino ako eh. Nagawa mong saktan ako kat wala akong ginagawang masama sa'yo. Ano? Naalala mo na? Kaninang umaga, muntikan mo na rin akong banggain ng kotse mo, hindi ba? Hindi ba? Ano? Malinaw na ba ang lahat ngayon? Napagtagpi-tagpi mo na ba ang lahat ng mga pangyayaring ito? Ha, Greg? Huli ka na sa akto. Sinisiguro ko sa'yo, makukulong ka. Yan ang sabi ng ina ni Melissa. Kahit nagpakilala na nga itong ina ni Melissa, sumugod pa itong si Greg at balak na saktan ang ina ni Melissa. Malas nga lamang ni Greg dahil hanggang sa ngayon, malakas pa rin ang katawan ng ina ni Melissa. Kaya pa rin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Dinampot ng mga pulis, si Greg nabali ang isang braso. Agad namang nagtungo itong ina ni Melissa patungo ng bahay at doon naabutan ang kanyang anak. Walang malay. May dugo nga ito sa kanyang ulo at halatang napatama ito sa sofa ng kanilang bahay. Mabuti na nga lamang at hindi siya napatama sa bubog ng lamesa. Kung nagkataon, wala na. Agad namang naisugot sa pinakamalapit na ospital ang katawan ni Melissa. Halos 2 araw siya mahigit ng walang malay. Sobrang hina na nga ng kanyang katawan. Marami siyang pasa sa kanyang katawan na nakakapangilabot.
Nang pangalawang araw, dumating itong ama ni Melissa upang siya'y makita at nang makita nga ang kanyang kalagayan, nagwawala nga ito. Ay, pero alam niyo ba kung anong masakit dito? Matapos siyang pagalingin at maipagamot ng kanyang mga magulang, matapos maibigay ang kanyang mga gamot, aba, una pa niyang hinanap ang asawang si Greg. Bago itanong kung anong mga nangyari. Samantalang nasa harapan niya ang kanyang mga magulang. Si Greg pa rin ang kanyang hinahanap. Kainaman na. Ni wala nga siyang pakialam kahit na si Elle ang kanyang kaibigan at ang kasintahan nga nitong si Eric ay nasa kanyang gilid lang. May dalang prutas at mga bulaklak para sa kanya. Nang makuha nga nitong si Melissa ang tamang lakas para sa kanyang katawan, nagawa pa niyang sigawan ang kanyang sariling ina at ang kanyang ama. Bakit daw pinapakialaman siya sa kanyang buhay gayong may asawa na nga siya? Hindi na nga raw siya bata. Masakit yun para sa kanyang mga magulang. Pero alam niyo ba? Sinubukan pa rin nga nilang unawain ang sitwasyon. Base sa mga sinasabi at payo ng doktor, malamang sa malamang may sakit na sa pag-isip itong si Melissa. Sa malamang, bitbit ito ng lahat ng karanasang kanyang dinana sa kanyang asawa. Para bang para sa kanya, love language na ang pananakit ng kanyang mister. Para bang ang tumatak sa kanyang isipan ay mahal talaga siya ng kanyang asawa. Ni Greg, pinapayuhan lamang siya nito. Itinatama kasi nga baka nga mali ang mga ginagawa ni Melissa. Kaya siya sinisigawan, minumura, ipinapahiya at sinasaktan ng kanyang mister. Aba, ano ang tawag dyan? Martir? Masokista? Napaiyak na nga lamang ang ina nitong si Melissa sa awa sa kanyang anak. Hindi niya akalaing aabot sa ganito. Ang sabi nga ng kanyang ina, iuuwi na nga raw niya sa Rojas City ang kanyang anak. Pero nagwawala nga ito't hinahanap ang kanyang mister. Wala silang ibang nagawa kundi tumawag ng doktor upang siya'y muling matulugin at muling i-confine sa mental hospital. Kumalat ang balitang ito. Naging usap-usapan tuloy si Melissa sa buong bayan ng Rojas City. Ganoon pa man ang nangyari, itong si Ella nagpatuloy pa rin sa pag-ingat at pag-aalaga sa kanyang kaibigang si Melissa kahit nga nasa ospital na ito. Halos linggo-linggo, bumibisita nga ito rito. Lumipas ang mga araw, ang mga linggo pero wala pa ring pagbabago dito kay Melissa. Si Greg pa rin ang kanyang hinahanap. Nabulag siya ng kanyang sobrang pag-ibig para kay Greg. Dahil sa mga bagay na yan, tunay palang too much love will kill you. Lahat ng paraan ay ginawa ng mga magulang ni Melissa upang hindi makapagpiyansa itong si Greg. Nararapat lamang daw sa lalaking ito na makulong ng matagal na panahon. Patong-patong ngayon na kaso ang kanyang hinaharap. Sa puntong ito, aminado naman ang mga magulang ni Melissa na mali ang kanilang pagpapalaki dito kay Melissa. Masyado nga silang naging maluwag, maaluwan. Naging spoiled tuloy itong si Melissa. Parehong busy sa mga trabaho at negosyo kaya hindi nakapaglaan ng panahon upang mabantayan si Melissa. Naibigay man nila ang lahat ng material na bagay, alam nila na malaki pa rin ang kanilang pagkukulang dito. Ang pagmamahal na kanyang hinahanap mula sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga magulang, kay Greg niya nga natagpuan noon. Nangako naman ang mga magulang ni Melissa na babawi nga sila kay Melissa. Kahit abutin pa ng ilang taon, kahit na abutin pa ng kung magkanong halaga, gagawin nga nila ang lahat ng paraan, gumaling lamang si Melissa. At syempre, ang sabi nga ni Ella, hindi niya para pabayaan lalo na sa pagkakataong ito ang kaibigang si Melissa. Nakakalungkot man pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila nakikilala. Si Greg lamang ang kanyang bukang bibig. Kahit mismong kanyang mga kapatid at boses ng mga ito, mukha ng mga ito, hindi na rin nga niya maalala.
Hanggang sa ngayon, hindi pa rin sumusuko ang pamilya ni Melissa upang mapaganda ang kanyang buhay. Maibalik nga siya sa kanyang dating katinuan. Sa huling parte ng istoryang ito muling nagpasalamat ang mga magulang ni Melissa dito kay Ella. Kundi dahil sa kanya, siguro hindi sila nakagawa ng paraan upang baguhin ang takbo ng buhay ni Melissa. Aba, isipin ninyo, bihira na nga yung ganyan. Yung kaibigang hindi ka iiwan. Yung kaibigang hindi ka tatalikuran sa panahon ng pangangailangan. Nagawa na nga siyang mamura ni Melissa. Masigawan. Maipagtabo yan, pero tingnan niyo naman hanggang sa ngayon, nandyan pa rin siya sa tabi ng kanyang kaibigan. Ginagawa niya ang lahat ng ito nang walang kahit na anong kapalit. Tulad ng sabi ni Ella, hindi niya para bitawan ang kanyang pangako sa kanyang kaibigang si Melissa. Nung panahong kasing dumating sa buhay niya itong si Melissa, yan yung mga panahong sobrang naguguluhan nga siya sa kanyang sarili. Sobra siyang nangangailangan ng gabay at patnubay. At itong si Melissa ang tumulong sa kanya upang makabawi. Hindi siya para talikuran ang best friend na ito. Maaaring noon, munti ka na. Pero ngayon, lalong hindi. At yan ay kanyang ipinangako. Hanggang sa ngayon, maging ako ay umaasa pa rin sa patuloy na paggaling ni Melissa. Para sa inyong lahat, huwag yun ang hintayin na magsisi pa kayo sa huli. Matuto po tayong mahalin muna ang ating mga sarili. Sa pagkakataong ito, saka natin magagawang ibahagi sa iba ang pag-ibig na ito, ang kasiyahan. Tulad nga ng kasabihan, wala kang maiibahaging iba sa kung kanino kung wala kang nga nito sa iyong sarili. Ikaw, ano ang aral na iyong natutuhan mula sa storyang ito? Uy mga ka-Von ni Malia, total, nasa huling parte na nga tayo ng istorya at umabot na nga kayo hanggang dito sa huli baka naman okay lang. Pa-like naman yung video. Share mo na rin kung gusto mo. At yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Ngayon, shout out time na. Ready? Let's go. Hi, Miss Shirley Negrillo, Gloria Narciso, Lisa Rubio, Beatriz Bihaire, Arlene Malyari, Virgie Vergel de Dios, Cristina Laude, Brina Campilan, Yolinda Castillo, at syempre, Miss Emeliza Tominaga. Hi! Celia Narito, Merced Reyes Diaz, Susan Flores, Mercedita Villaranda, Christopher Almario at Juanita de Guzman, Conching Pareha, Belen Nemec, at Elena Gregorio kasama sina Miss Sally Veloria, Cristina Manyosca, Imelda Wada, at Virginia Timosa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. See you again next time.